Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, November 13, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, inambahan ng mikropono si dating Senator Trillanes sa pagdinig sa Kamara. Umano'y bank accounts ng pamilya Duterte, isiniwalat ni Trillanes. Vice President Sara Duterte, sumugod sa batasan para bakapan ang ama. VP Sara, hindi umaasa ng patas na pagdinig sa Kamara. Walang katapusang bagyo, Typhoon Ophel, napipintong maglandfall sa Hilagang Luzon. Isa pang bagyo na si Pepito, posible namang tumama sa Metro Manila at Southern Luzon. Mga Pilipinong mangingisda sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea, muling hinaras ng Chinese Coast Guard. At premiere night ng Hello, Love Again ni na Catherine Bernardo at Alden Richards, dinumog ng fans. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Lalo pang umigting ang tensyon sa Kamara ngayong gabi matapos sorpresang dumating sa hearing si dating Senator Trillanes para makaharap ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinahamon ni Trillanes si Duterte na lumagda ng bank secrecy waiver para ilantad ang money trail ng umano'y perang kinita ng pamilya Duterte, bunsod ng drug war. Narito ang ating balitang A to Z. Uminit ang ulo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Kamara ukol sa umano'y extrajudicial killings sa kanyang war on drugs. Sorpresa kasing sumugod sa hearing ang kanyang kilalang kritiko na si dating Senator Antonio Trillanes. So ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos ito po ay na-validate na ng Ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC. Ipinakita ni Trillanes ang aabot sa 2.4 billion pesos na money trail ng umano'y mga kaperahang pumasok sa bank accounts ni na Duterte, asawang si Hanilet at mga anak. Alegasyon ni Trillanes, ito ang smoking gun na magpapatunay na galing ang pera sa drug lords na kasabwat ni Duterte. Peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya. Sagot naman ng dating Pangulo. I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. Hindi naman binili ni Trillanes ang pangakong waiver ni Duterte dahil anya, Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan, pero hindi. Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala ng alibay. Will the former president be okay that if we draft the waiver now? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong galunan. Mr. Chairman. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session Session suspended. pansamantalang ipinatigil ang hearing matapos mapikon at ambahan pa ni Duterte ng mikropono si Trillanes. Pero maya-maya, nagsorry rin si Duterte, dala lang raw ng init ng ulo. Nagpatuloy naman ang hearing pero nananatiling nakabinbin ng issue ng bank waiver sa mas malawak na alegasyon kaugnay sa yaman ni Duterte.
Napasugod din sa Batasang Pambansa si Vice President Sara Duterte para naman magbigay ng suporta sa kanyang ama at ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Humarap sa pagdinig ng House Quad Committee ang dating Pangulo kaugnay pa rin ng umano'y extrajudicial killings noong kanyang war on drugs. Ayon kay VP Sara, hindi na siya umaasa na magiging patas ang investigasyon sa pagdinig na ginagawa ng House Quadcom dahil malinaw daw na political persecution lang ito laban sa kanilang mag-ama. Kalintulad daw nito ang pag-uusig ng mga mambabata sa paggastos ng budget ng OVP. Ang hindi ko lang gusto dito is nadadama yung mga ordinary employees, particularly ng Office of the Vice President and yung mga kaibigan. Pagdating naman kay President Duterte, this is yung sa kanya naman is yung paghahabol sa kanya ng ICC, paghahabol sa kanya sa alleged EJ case nung administration niya. Bakit? Well, one would think siguro kapag hinahabol ka, meron silang gusto na mawala sa iyo. Samantala, hinamon naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang International Criminal Court na madaliin na ang investigasyon sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon bago raw siya mamatay. Sa pagdalo sa hearing ng Kamara, nagkainitan na rin si Duterte at Gabriela Representative Arlene Brosas. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Any expectation sa Quadcom hearing, sir? Fairness. Patas na pagdinig ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang inaasahan sa unang pagdalo sa House hearing ukol sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Pero buena mano pa lang, nagkainitan na ng tanungin ni Makabayan Gabriela Representative Arlene Brosas si Duterte kung ang war on drugs ay ibinase sa kalakaran sa Davao. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Do not control my answer, Your Honor. This is not an inquisition. This is a democratic process of investigation. Napakinggan rin ni Duterte ang pahayag ng mga naiwang pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Kung hindi rin po, sana po, naging batas ni Mr. President po, ang pagpatay na walang makukulong, sana po wala pong maraming namatay na ganitong inosenteng mga bata po. Muling inako ng dating Pangulo ang responsibilidad sa kinalabasan ng police operations, legal man o hindi, sa anti-drug campaign. Akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Hinamon ng dating Pangulo ang International Criminal Court na apurahin na ang investigasyon. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Tinanong ang Pangulo kung siya rin ba ang may responsibilidad sa mga inosenteng napatay sa war on drugs. Mr. President, yung 21 na bata po ba na namatay is resulta po ng collateral damage? May collateral damage na tama, akin yan. Bakit po? Ang bala hindi naman namimili yan eh. I assume full responsibility for it. Itigil ang pamamaslang! Sa labas naman ng batasang pambansa, kaliwat kanan ang protesta. Hindi lang mga grupong tutol sa extrajudicial killings, may mga grupong makaduterte rin sa pangunguna pa ng dating Executive Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Yes, because you and I, we also have our own personal war on drugs. Hindi tayo kukuha ng kasambahay na adik. Hindi ka kukuha ng driver ng iyong mga anak na adik. Kinastigo naman ng grupong bayan ang dating Pangulo. Huwag niyang gawing drama, ang daming palusot itong pagharap sa Kongreso. Hindi nakakatawa itong ginagawa niya.
dahil ang patayan hindi nakakatawa. Una nang sinabi ng Administrasyong Marcos Jr. na hindi nito hahadlangan ang ICC sa pangangalap ng testimonya kaugnay sa Duterte War on Drugs. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sa kaugnay na balita, handa naman daw makipagtulungan ng Pilipinas sakaling maglabas ng red notice ang Interpol laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito nga ang naging pahayag ng Malacanang matapos hamunin ni Duterte ang ICC o ang International Criminal Court na magpunta na sa bansa para imbestigahan ang madugong war on drugs ng kanyang nagdaang administrasyon. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, obligado ang pamahalaan na aksyonan ito base sa umiiral na protokol sakaling humingi ng tulong ang ICC sa Interpol patungkol dito. Bagamat hindi itinuturing ng Interpol ang red notice bilang international arrest warrant, isa itong request sa mga law enforcement sa buong mundo para mahanap at pansamantalang arestuhin ng isang tao para sa extradition o legal na aksyon. Matatandaang 2018 umatras ang Pilipinas sa Rome Statute habang iniimbestigahan ng ICC ang umano'y paglabag sa karapatang pantao ng war on drugs kung saan tinatayang 12,000 ang napatay. Handa si Vice President Sara Duterte na respetuhin ang budget ng kanyang tanggapan na aprubahan ng Senado at Kamara. Pero sa pagdalo ni VP Sara sa Senado, sinabi niyang maaapektuhan raw ang ilang serbisyo at tauhan ng OVP. Naging mabilis naman ang pag-apruba ng Senado sa panukalang pondo ng Office of the Vice President. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Walang kinaing oras ang pag-aproba ng Senado sa panukalang pondo ng Office of the President para sa susunod na taon. Hindi na konestyon pa ng mga senador ang 10.05 billion pesos na proposed budget ng tanggapan ng Pangulo. I move that we consider and adopt for consideration of the Senate and approval the budget of the Office of the President, the President's offices, and the Presidential Management Staff. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none. Same is approved. Pagdating sa pondo ng Office of the Vice President o OVP, bagamat wala ring kwestiyon, hiniling ng mga kalyado ni Vice President Sara Duterte na ibalik ang 1.3 billion pesos na tinapyas ng Kamara sa hinihinging pondo ng OVP na lagpas 2 billion pesos. Para naman meron tayong working Vice President at hindi lang po spare tire. Gusto naman po magtrabaho ng ating Vice Presidente. Huwag ho nating pilayan ang gustong magtrabaho. Personal na dumalo sa budget hearing si Vice President Sara Duterte na nagsabing re-respetuhin ang magiging desisyon ng Senado at Kamara. They have the power of the purse, so kami, susunod lang kami kung ano yung bibigyan ng budget. Pero kung ano man yung maiwan, kung meron mang maiwan, tutuloy pa rin kami sa kung ano yung ipagkasya namin na mga pwedeng serbisyo doon sa ibibigay na budget. Kalaunay, inaprubahan ang tapyasadong budget ng OVP na higit 733 million pesos, bagay na kailangang pagkasunduan ng Bicameral Conference Committee. Aminado si Duterte na malaki epekto ng bawas sa OVP budget sa social services assistance. Posible rin anya magsara ang ilang OVP satellite offices at mawalan ng trabaho ang ilang kawani. Merong talagang mga OVP personnel, particularly sa satellite offices na mawawalan ng trabaho. Marami-rami din yun. Pero approximate lang ito sa akin na 200. Samantala, bukod sa proposed budget na OP at OVP, binusisi rin sa Senate Plenary ang panukalang pondo ng Interior Department, Science and Technology at iba pang kagawaran. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nadagdagan pa ang mga lugar na nasa ilalim ng Wind Signal number 2 kasabay ng napipintong paglandfall sa Hilagang Luzon ng Typhoon Ophel, ang ikatlong bagyo ngayon lamang Nobyembre. Pero may nagbabadya pang susunod na bagyo, ang bagyong Pepito na maaaring tumama sa Metro Manila at Southern Luzon. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Pinaghahanda ng Office of the Civil Defense at Weather Bureau Pag-asa ang mga residente sa northeastern part ng Northern Luzon. Ayon kasi sa forecast ng Pag-asa, Huwebes ng hapon posibleng maglandfall ang Typhoon Ophel sa eastern coast ng Cagayan o Isabela.
Dahil dyan, nadagdagan pa ang mga lugar na isinailalim sa typhoon signal. Kabilang sa mga nasa signal number 2 ang Cagayan kasama ang Babuyan Islands, northern at eastern portions ng Isabela, Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Habang signal number 1 naman sa Batanes, natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, natitirang bahagi ng Ilocos Norte at northern portion ng Aurora. Miyerkules naman ng hapon, nagpatupad na ng forced evacuation ang Gonzaga, Cagayan Provincial Police sa mga residenteng maaring maapektuhan ng paghagupit ng bagyong Ophel. Tinatayang lalabas ng Parsi Ophel sa Lunes, November 18. Pero ngayon pa lang ay may nagbabadya ng kasunod na bagyo, ang bagyong Pipito na maaring maglandfall sa silangang baybayin ng Luzon ngayong weekend. Posible maging ika-4 na bagyo na ito sa buwan lamang ng Nobyembre. Hindi lamang Metro Manila, even parts of the southern Luzon area, including the Calabarzon area, ay posibleng maapektuhan itong potential na Pepito po. Samantala, nasa hanggang 2 bagyo pa ang pinangangambahang papasok ng PAR sa buwan ng Disyembre. Ayon sa Pag-asa, posibleng tamaan nito ang iba namang mga lalawigan bunsod ng amihan. Kumbaga, may northeasterly wind flow na tayo and well-established na siya. More of ang mga tropical cyclones once na nabuo ay more to the south. Gayunpaman, sinigurado ng OCD at Department of Social Welfare and Development na nakahanda sila at ang pamahalaan na patuloy na magbigay suporta sa mga apektadong lugar. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Naglabas ng mahigit 1 bilyong piso ang Department of Social Welfare and Development bilang tulong sa mga lugar na lubos na naapektuhan ng bagyong Christine, Leon, Marce, Nika at Ophel. Ayon kay Social Welfare Undersecretary Edu Punay, na ipamahagi ng nasa 1.4 million na family food packs at mga non-food items gaya ng hygiene kits at inuming tubig para sa 2.7 million na pamilyang naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad. Nagbigay din ang ahensya ng pinansyal na tulong sa mga nawalan ng tirahan sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AIX program. Patuloy naman ang preposisyon ng relief goods bilang paghahanda sa 2 pang paparating na bagyo. At may natira pa po tayo so far na 100 million na standby funds. Ano? Obviously, hindi po 100 million na lang ang naiwan sa ating pondo for disaster response. But the good news, partner, is that mabilis po ang replenishment ng ating pondo when it comes to disaster response dahil ang ating pong quick response fund ay talaga napakabilis ng replenishment po ng Department of Budget and Management. Susunod, mga Pilipinong mangingisda sana sa West Philippine Sea na puwersang umatras dahil sa pangharas ng Chinese Coast Guard. At mga bagong makina para sa halalan, tinesting na ng COMELEC. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Muling hinaras ng Chinese Coast Guard ang mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea matapos sinubukang pigilan na mangisda sa Sabina Shoal. Iginigit naman ng Philippine Coast Guard na patuloy nilang pinoproteksyonan ang mga mangingisda sa karagatan. Ang Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Kuha ang videong ito noong October 12 kung saan makikita ang pagbuntot ng Chinese Coast Guard sa mga mangingisdang Pinoy sa Sabina Shoal. Ayon sa mga mangingisda, hinarangan sila ng 15 Chinese Coast Guard personnel para hindi na makapaglayag pa. Sa sinumpaang salaysay, ikinuwento ng isang mangingisda na alas 4 ng umaga nang magsimula ang pagharang ng 2 Chinese vessels. Matapos ang 1 oras, binanggana ang kanilang bangka dahilan para umalis sila sa Sabina Shoal. Pero kahit lumayo na, hinabol pa rin sila at niradyohang umalis. Pasado 1:00 naman ng hapon nang muli silang nilapitan ng 3 CCG vessel may layong 22 nautical miles mula sa Sabina Shoal. Kaya't lumipat sila sa Iroquois Reef para mangisda.
bumalik ang mga mangingisda sa Sabina Shoal pero humarang na ang dalawang CCG vessel kung saan muling binuntutan ang mga mangingisda. 15 nautical miles ang layo mula sa Sabina Shoal. Bagamat walang nasaktan, kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang insidente. Huwag po silang matakot, ang Philippine Coast Guard, ang buong gobyerno po ng Pilipinas, kasama ang Navy, kasama ang BFAR, ay nandun. Kami po ay nagtutulong-tulungan upang mapangalagaan po yung kapakanan ng ating mga fishermen. Pero sagot ng mga mangingisda, walang sumaklolo sa lugar mula sa tropa ng gobyerno. Ang sagot ng Coast Guard, they just keep doing the routine. No? Hindi naman natutulog yung gobyerno. Very specific po yung instructions sa aming lahat, ang instructions ng ating Pangulo na proteksyonan po ang ating mga mangingisda. Matatanda ang kamakailan lamang ay pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang dalawang bagong batas pandagat ng bansa. Sa ilalim ng Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, palalakasin ang karapatan at tungkulin ng bansa sa loob ng mga maritime zones. Alinsunod ito sa mga pamantayan ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Layunin nitong ipagtanggol ang soberanya at mga interes ng bansa sa karagatan. Our people, especially our fisherfolk, should be able to pursue their livelihood free from uncertainty and harassment. We must be able to harness mineral and energy resources in our seabed. Iginiit din ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na maaari nang magpatupad ng multa ang Pilipinas laban sa China dahil sa mga paglabag nito sa West Philippine Sea sa ilalim ng bagong batas pandagat ng bansa. Sa ilalim ng Archipelagic Sea Lanes Law, maaaring magpataw ang Pilipinas ng parusa sa sino mang lalabag na maaaring umabot sa $1 milyong. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Hindi na kailangan hintayin ng National Mapping Authority ng Pilipinas ang implementing rules and regulations ng bagong Maritime Zones Act at Sea Lanes Act bago simula ng paggawa ng bagong mapa ng bansa. Ito ang sinabi ng may akda ng naturang mga batas na si Senator Francis Tolentino sa kapihan sa Manila Bay Forum ngayong Martes. Dagdag ni Tolentino, hindi lang dapat nakafocus ang media at ang bagong mapa sa paglalatag ng hangganan ng West Philippine Sea, kundi maging sa mahigit 100 underwater features na nasa Philippine Rice sa silangan ng bansa. Samantala, ipinatawag naman na ng Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador Wang Xilian upang irehistro ang pag-alma ng Pilipinas sa pagdeklara ng Beijing sa kanilang sinasabing baselines sa paligid ng Scarborough Shoal. Giit ng DFA, walang legal na basehan ng baselines na inaangkin ng China at labag ito sa soberanya ng Pilipinas alinsunod sa nakasaad sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Sinuri at ininspeksyon ng Commission on Elections ang automated counting machines sa kanilang warehouse sa Biñan, Laguna para sa hardware acceptance sa stress test ng mga makina na gagamitin sa halalan. Layunin ng test na masigurong buo, maayos at transparent ang mga makina. Ipinasilip din kung paano nabasa ng makina ang balota kahit na 15% lang ang shading ng bilog, kung saan sapat na raw umano ito para makita ang intensyon ng botante. Abot na sa 85,000 makina ang natanggap ng COMELEC at hinihintay pa ang iba pa mula sa customs ngayong Nobyembre. Magsasagawa naman ng field test sa Sabado sa 6 na probinsya, kabilang ang Metro Manila at ilang lugar sa BARM. Yung sa stress test, tinitingnan yung performance ng bawat makina, inaalam din dahil sa kita yung environment, yung pinaka-init doon sa lamig, yan yung init na sabi nga ni Dr. Serrano, ng PCRD, more or less ganyan yung init ng bawat presinto sa Pilipinas. Nung tinetest yan, yung mga machine doon sa South Korea, mas mainit kaysa naranasan natin kanina at nag-perform na maayos yung mga makina. Pabor ang opisina ng Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity sa panawagan ng ilang mambabatas na ipagpaliban ang unang Bangsamoro parliamentary elections sa taong 2026. Ayon kay OPAPRU Undersecretary Wilben Mayor, suportado ni Secretary Cardito Galvez ang panukalang ipagpaliban ang halalan sa BARM na dapat isasabay na sa susunod na taon. Binigyan din niya ang pangangailangang tugunan ng epekto ng desisyon ng Korte Suprema
na nagtatanggal sa sulu mula sa rehiyon. Dagdag ni Mayor, kailangan ng sapat na panahon para maresolba ang legal na issue at mabigyang prioridad ang normalization track sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Bukas din ang ahensya sa mga talakayan para sa ikabubuti ng BARM elections. Doon po sa BARM ay meron pong mga munisipyo na kinakailangan po ng probinsya. At Kongreso po, ang batas po ang kailangan dito na kailangan ipatupad ng Kongreso. At marami pong mga batas na dapat baguhin o amendahan dahil nga po dito sa decision po ng Supreme Court na ang sulu ay ihiwalay po sa BARM. Posibleng mag-apply ng asylum sa US si retired Police Colonel Roy Nagarma ayon sa isang US-based immigration lawyer. Ayon kay Attorney Arnedo Valera, may karapatan si Garma na mag-apply ng asylum base sa Immigration and Nationality Act. Posible namang na-detain si Garma pagdating sa San Francisco International Airport noong November 7 matapos makansela ang kanyang US visa. Samantala, dumadaan na ngayon si Garma sa expedited removal o administrative removal proceedings, isang mabilis na proseso kung saan hindi na kailangan dumaan sa immigration judge ang proseso. Plano ng Philippine Coast Guard at ABS-CBN na gumawa ng isang pelikula tungkol sa kabayanihan ni Lapu-Lapu sa Mactan. Kasabay ang anunsyong ito sa isinagawang promosyon kay Gerald Anderson bilang Auxiliary Captain ng Coast Guard kasama ang 5 iba pa. Ayon sa Coast Guard, iikot ang istorya sa pagdepensa ni Lapu-Lapu laban sa pananakop ng mga Espanyol. Kasama rin sa istorya ang mga issue sa teritoryo sa West Philippine Sea. Samantala, posible ring magkasama sa proyekto bilang love team sina Anderson at Julia Barreto. Bank on the heroism of Lapu-Lapu as the first Coast Guard. He defended the country. He's the hero who defended the country at the shore. I just found out again today na pinag-uusapan ulit. And si Senator Robin is head pala of, hawak pala niya yung public information. Si Senator Padilla yung head ng public information. So siya rin yung may hawak nun. And he was really, gusto niya talaga gawin. Susunod, ano ang latest sa ongoing Miss Universe journey ng ating pambatong si Chelsea? At silipin mga celebrities at influencers present sa sosyal na Christmas tree lighting. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Dinagsa ng fans ang red carpet premiere ng pinakahihintay na sequel ng Hello, Love, Goodbye noong 2019, ang Hello, Love Again, na pinagbibidahan ni Catherine Bernardo at Alden Richards sa direksyon ni Cathy Grace Molina. Hindi na magkandamayaw ang mga Kathleen fans sa sobrang kilig na makita in person ang kanilang iniidolo. Excited din ang marami ngayon na malaman ang susunod na plot ng storya. Star-studded ang gabi kasama sina Maymay Antrata, Kay Bautista, Francine Diaz, Seth Pederin, pati ang award-winning actress na si Julia Montes at ang real-life partner na si Coco Martin. Present din sa premiere ang kapuso stars na sina Kylene Alcantara at Kobe Paras. Showing naman na ang Hello, Love Again sa mahigit 500 sinehan nationwide. Ilang araw na lang bago ang nalalapit na coronation night ng 73rd Miss Universe. Kaya naman sumalang na ang mga kandidata sa closed-door interview ng kompetisyon. Confident and proud ang pambato ng Pilipinas na si Chelsea Manalo. Sa kanyang IG post, sinabi niyang kalmado siya rito kung saan ibinahagi ang kanyang storya ng may katotohanan. Naalala niya rin daw dito ang closed-door interview niya sa Miss Universe Philippines kung saan una niyang naramdaman ang parehong power of speaking from the heart. Sa linggo na po, November 17, ang inaabangang coronation final. Laban Chelsea for the 5th crown.
Nakiisa sa kauna-unahang Christmas lighting ng isang global brand dito sa Pilipinas ang ilang sikat na bituin sa mundo ng showbiz. Kung ano at saan yan, alamin sa balitang A to Z ni Lane Garcia. Star-studded ang Christmas lighting ng sikat na international brand na Tiffany & Co. sa Makati City ngayong gabi ng Miyerkules. Present here si Miss Universe 2023 Michelle D. na nagbigay din ng suporta at mensahe kay Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo para sa nalalapit niyang laban sa Miss Universe 2024 sa Mexico sa November 16. It is Chelsea season now. Konting araw na lang po, lalaban na po si Chelsea Manalo, and I'm hoping that she brings home the 5th crown. But honestly, my best advice is while she's there, that she just makes the most out of every moment, because this moment isn't gonna come back to her. Of course, the hardest part has already been done, which is the preparation. Spotted din ang actor-singer at music producer na si James Reid. Anya, namimiss raw niya ang pag-arte at excited siyang bumalik sa mundo ng acting. Ano naman kaya ang upcoming projects niya? I think I'm very excited to try it again. I miss it. It's something. There's like a high you get from acting, but then especially in the long form series, I think in those long form series you really get to dive into a character. You really get to develop it. It's different with movies actually. But before the year ends, I'm releasing my EP. It's called JGH. It stands for Just Got Home. It's coming out end of November. Dumalo rin sa maningning na event sina Sara Labati, Jasmine Curtis, Colleen Garcia, Hayden Co, Kylie Versosa at fashion icon and social media influencer Tim Yap. Highlight ng event ang kauna-unahang Christmas tree lighting ng kilalang global brand, kung saan nagniningning sa tingkad ang asul na pailaw ng Christmas tree, sumisimbolo sa peace, calmness, and happiness. Of course, enjoy ang lahat sa after party ng event. O diba? Bongga! Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa isang theologian na si Desmond Tutu. Para sa kanya, walang hustisya sa pagpatay sa ngalan ng hustisya. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Pwede na pong ilabas ang mga nakatagong Christmas decors para mas maramdaman ang papalapit na Christmas season. May 42 days pa naman para maghanda bago ang Pasko. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.